Avenue at 7:30 a.m. naman mula Taft Avenue. 10 p.m. ang last train departure. Samantala sa LRT Line 1, 5 a.m. magsisimula ang biyahe sa bisperas ng Pasko. Hanggang 8 p.m. ang biyahe mula Baclaran, habang 8:30 p.m. naman ang huling biyahe mula Roosevelt. Sa bisperas ng Bagong Taon, 5 a.m. hanggang 7 p.m. ang schedule ng biyahe mula Baclaran patungong Roosevelt. Hanggang 7:30 p.m. naman ang biyahe mula Roosevelt patungong Baclaran. Sa LRT Line 2 naman, 5 a.m. mag-uumpisa ang biyahe sa bisperas ng Pasko. Hanggang 8:30 p.m. ang biyahe mula Santolan patungong Recto at hanggang 9 p.m. naman pabalik. 5 a.m. din magsisimula ang biyahe sa LRT Line 2 sa bisperas ng Bagong Taon. Hanggang 7:30 p.m. ang biyahe mula Santolan patungong Recto at hanggang 8 p.m. naman pabalik. Samantala sa mga ayaw magpagod sa pagluluto at paghahanda sa Noche Buena, ay pwede po kayo magpa-cater o magpa-deliver ng pagkain para hassle-free ang selebrasyon. Narito ang report ni Mariz Umali. Dahil abala pa sa trabaho, mukhang mahihirapan daw si Wilhelmina Tabliago na makapagluto ng iba't ibang putahing pang Noche Buena para sa kanilang mga bisita. Kaya naman ito ang kanyang solusyon. Masyadong ma-hassle kasi papalengke ka pa, prepare mo pa lahat yung gagamitin, prepare yung food, lahat-lahat na. So it's better na magpa-cater na lang para madali, walang pagod. Simple man o ang grande, talagang hindi mawawala sa ating mga Pinoy ang paghahanda tuwing Noche Buena. Kaya naman para sa mga tulad ko na talaga namang abala at nagtatrabaho pa rin kahit bisperas na ng Pasko at walang panahon para makapaghanda, may mga alternatibo naman para masigurong masusunod pa rin natin ang tradisyon ng paghahanda tuwing Noche Buena. Sa restaurant ito sa Tomas Morato, Quezon City, pwedeng magpa-cater ng isang buong Noche Buena package. Katunayan, 6 na set menu ang pwedeng pagpilian. Ang 10 putahe halimbawa, para sa 12 tao, aabot sa 4,000 pesos. At ngayong Pasko, may 16 pa silang bagong putaheng idinagdag sa kanilang menu, kabilang na mga sinasabing pampaswerteng pagkain. Nag-order sila syempre ng noodles kasi pang ano yan long life noodles no? And then nag-order rin sila sa amin ng gabi cake kasi ang gabi cake, sabi ng mga geomancer, siya ang luckiest dish ever produced. Yung third naman, fish. Kasi syempre ang fish, yes, usually any fish naman siya mas parang ano lang, pang long life siya. Pero kung hindi nyo type ang mga set menu, pwede naman daw mamili sa iba pa nilang mga putahe na maaaring i-take out o di kaya ipa-deliver sa mang lugar sa Metro Manila sa mismong bisperas ng Pasko. Talagang kinikater talaga namin yung mga people na talagang every year na talaga na hindi sila nagluluto. Kapag gagawa ka sa bahay, talagang hassle talaga It's it's not as simple as you're gonna cook all your dishes in like an hour or 2 hours. Pero gaya ng paulit-ulit nating sinasabi, di bali ng simple ang handa, basta't na isa sa puso natin ang diwa ng Pasko. Para sa unang balita, Mariz Umali reporting. Iran niyanig ng magnitude 6.5 na lindol. Hindi bababa sa 7 ang patay. Aabot naman sa 33 ang sugatan sa trahedya. Ilang residente ang nailibing ng buhay sa ilalim ng mga gumuhong bahay. Puspusan pa rin ang rescue operations. Pahirap pa naman ang komunikasyon sa lugar dahil putol ang mga linya ng telepono. Negosyo ng mga nag-aalaga ng tupa sa England apektado ng matinding snowfall. Dahil sa makapal na nyebe, hindi makakain ng damo ang mga tupa. Kaya naman bumibili pa ng animal feed ang mga negosyante para ipakain sa kanilang mga alaga. Ayon sa mga sheep racer, isa ito sa pinakamalalang winter na naranasan nila sa England. Mahina rin ang negosyo ng mga inn sa lugar. Kakaunti kasi ang turista ngayon dahil sa masamang panahon. Samantala, Santa Claus, pinamaskuhan din ang mga isda sa isang aquarium sa Berlin, Germany. Sa Sea Life Aquarium, isang diver ang nagbihis Santa at nagpakain sa mga isda, kabilang na ang ilang pating. Ang diver ay ang chief curator sa naturang aquarium. Nag-dive siya sa aquarium para linisin ang mga haligi nito. Sinabayan na raw niya ito ng pagbibihis Santa bilang bahagi ng pagpapakalat ng holiday cheer. Oras na para sa unang chika. Narito na si Luwan D. Luwan.
Thanks, Igan. Mamaya na ang pinakaabangang kasal ni na Ogie Alcacid at Regine Velasquez. At sa ginanap na wedding rehearsals kahapon sa Terraza de Punta Fuego sa Batangas, bakas sa mukha ng dalawa ang excitement. Ilang close friends ng dalawa ang present sa rehearsal kahapon, gaya ni Jaya at Michael V. at si Michelle Van Aymeren na dating asawa ni Ogie. Breathtaking daw ang view sa venue ng kasal. Ang exchange of wedding vows kasi ay gagawin sa gilid ng bundok kung saan naroon ang isang infinity pool na nilagyan ng isang clear stage na lalakaran ng dalawa. Ang wedding reception naman ay gagawin sa beachfront. Ang kabuuan ng wedding ceremony at iba pang exclusive clips ay mapapanood na this coming Sunday sa SNBO na pinamagatang A Duet to Forever dito lamang po sa Kapuso Network. Samantala, Phil-Irish star ng Glee na si Darren Criss masaya sa kanyang pagbabalik Pinas after 3 years. At isa pang treat for the Gleeks, nandito rin po ang isa pang Glee star na si Mark Salling. Narito ang ating unang chika. We'll be young forever. You make me feel like I'm living up. Isa sa mga pinaka-inaabangang karakter ng hit TV series na Glee ang half-Filipino, half-Irish actor na si Darren Criss. Parang kailan lang, 3 years to be exact, nang huli siyang bumisita sa Pilipinas. Hindi pa siya kilala noon. It's bizarre, but it certainly is very endearing. Pumatok sa mga certified Gleek ang performance ni Darren bilang Blaine, isang gay student mula sa rival high school at love interest ng gay character na si Kurt. And I think he has a lot of positive messages for both gay, straight, young or adult people tuning in. Wala man daw sa itsura, proud siya sa kanyang pagiging Pilipino. Cebuana ang ina ni Darren at ilan daw sa mga paboritong Pinoy food niya ang lumpia, pinakbet at pansit. Pero ang trip daw talaga niyang masubukan, Balut, well, if I can find it, it's kind of a tough thing to find, but maybe. Nasa Pilipinas ngayon si Darren para sa ilang mall show. It's a great show, yeah. He was amazing. And we hope to see a concert of him soon. Darren Criss, you rocked. He was really awesome. Grabe, ang galing ng songs niya. Maraming salamat for being so supportive of me and for welcoming me into your homes and into your life, and mahal kita, Philippines. Bukod kay Darren, nasa Pilipinas din si Mark Salling, ang bad boy sa Glee na si Noah Puckerman o Puck. Kinumpirma yan mismo ng Solar Entertainment Incorporated. Katunayan, sa Boracay daw magpapasko ang sigang bida ng Glee na ngayon usap-usapan na rin sa internet. Para sa unang balita, Rosetti Rivera reporting. Simula pa lang yan ang ating mainit na chikahan ngayong Wednesday morning. Balik muna tayo kay Igan. Salamat, Luan. Makibalita naman tayo sa lagay ng trapiko. Narito na po si Love Adjufer. Love. Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito, mga kapuso. Ito na po ang ating mga kalsadahan. At syempre, kung traffic na po sa ating kakalsadahan, ito na po, pasisilip na namin sa inyo. Unahin muna natin ang North Luzon Expressway sa may Balintawak area. Yan po yung nasa kaliwang bahaging video ng inyong mga monitor. May kita ho natin ngayon ang kaliwang bahaging lane. Patungo po yan ng EDSA at A. Bonifacio. In fairness, mga kapuso, napakaganda pa rin po ng daloy ng trapiko. At yung kanang bahagi naman, patungo syempre ng Norte Atoll Plaza ay walang kaproblema. Sa kanang bahagi naman po ng inyong monitor, makikita niyo po ang EDSA Kamuning sa itaas. At nagkakaroon na po ng pagbigat ng daloy ng trapiko ngayon ng kanang bahaging lane. Patungo po yan na Makati and South area hanggang makababaho kayo ng EDSA Cubao. Makahihirapan ho kayo makalusot. Ang kaliwang bahagi, surprisingly, nagkakaroon din po ng napakabigat na daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Wala kayong pagpipilian kundi maghanap po ng ibang ruta. Pwede nyo pasukin ng Timog area para makalusot sa iba pang mga pwede nyong daanan. Sa iba pang bahagi naman, mga kapuso, ang Skyway Bikutan, yung pong kaliwa ay patungo ng Maynila at yung kanan ay patungo ng Calabar Zone. Wala naman hong masyadong problemang nakikita tayo dyan sa may Skyway, dyan sa may South area. Okay, para po sa ating mga gagamit ng South Luzon Expressway, ayan, meron pong free toll. Ang location po niyan ay sa Alabang, Muntinlupa to Santo Tomas, Batangas, and vice versa. Ang mga dates po na pwede hindi kayo magbabayad ng toll ay December 24 ng 10 p.m. hanggang December 25 ng 6 a.m. At sa December 31 ng 10 p.m. hanggang January 1 ng 6 a.m. Ang Citra Metro Manila Tollways Corporation or CCMTC ay hindi magpapatupad ng toll holiday para po sa Skyway naman.
Paalala lamang, ibabalik na ng CMMTC ang 85 pesos na toll rate sa paggamit po ng elevated skyway mula po ngayong araw. Okay, ngayong araw po, 85 pesos na dyan po sa mga skyway, elevated skyway sa South. May coding tayo ngayong araw, mga plakahong nagtatapos sa numbers 5 and 6 and expect nyo na pong magkaroon ng konting problema dyan sa may area ng Baclaran Church dahil pagpunta ho ngayon ng mga deboto dyan sa area na yan. At dyan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan. Dito pa rin po sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-isang reyna ng kasada. Laban you bear! Smile naman dyan and never bang! Balik sa'yo, Igay. Salamat. At ang hirit namin mamaya, bus, jeep at kotse nagkarambola sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa gitna ng alitan ng South Korea at North Korea, dambuhan ang Christmas tree na malapit sa border ng dalawang bansa, pinailawan na. Narito na sina Suzy at Susan